Sa makausa pa may buntag sa tanan. Si Kristo na banhaw. Kayod si Kristo. Nawala. Hallelujah. 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 Naanad nga during Lent. Boy, hallelujah. Panahon sa iyong pagkabanhaw. It is a message nga naatay daghang kayong kakulian sa atong kinabuhi. Si Jesus maong kita mandaugon nga hari. He conquered death. I-conquer na niya, nabuntog na niya ang kamatayon. Usahay nga mahudlok man ta mamatay. Fear, kahadlok, all kinds of problems nga gi-release sa atong kaaway. Isip mga Kristohanon, may bot unta ta kung kinsa itong kontra. Who our enemy is. John 10:10 nagingon, apan ang kawatan mo ani aron lamang pagpangawat, pagpatayo, paglaglag, miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Christ came para makabaton ta og kinabuhing madagayaon. Kumplito, dili nga mahimot ang milyonaryo. Kay mga tao karong panahon na walay lain ng utok kun dili kwarta. Yes, that's important for us. Pero mawala galing ang Ginoo ang sentro sa atong kinabuhi. That's the problem nga mo start sa atong kinabuhi. Ang kawatan mo anhi. Pagpangawat, pagpatayo, paglaglag. Miani ang Ginoo aron pakabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Peace, joy. Now, si Satanas, how does Satan steal and kill and destroy? Daghang kaayo iyang mga pamaagi para kita malingla. Nganong man ang tentasyon moabot man sa atong kinabuhi? Sometimes God allows it, but sometimes tungod sa atong binuhatan. Kung muwad ang tawag pagtuo, that will destroy our belief and faith in God. Satol kaayo ang pamaagi sa atong kaaway, buried forms, o kung dili ta aware sa iyang mga pamaagi, mo nang mo end up ta og daghang kaayo mga problema in our lives, og magapos ta kung unsa ang atong katuyuan niini nga kinabuhi. We cannot achieve victory in believing unless dili gyud nato madawat ang kadaugan unless we spend time in prayer. Amen ba mo ana? Kinahanglan nga naata sa pagampo. Usually, ang atong kaaway keep us busy sa atong mga tagsa-tagsa ka panginabuhi. Busy tayo sa gossip, mga marites, chismis, criticize other people. Pero, kung magsugod ta og luhod o pag-ampo, Satan, worst enemy, is a man of prayer. Amin ba mo, anak? Muluhod na galing ta, worst enemy na sa atong kaaway. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pag-ampo sa tanang panahon, amin ba ta, anak? Tanan nga panahon. Pero naasay giingon diri sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Og magpasalamat kamo unsay mudangat kaninyo kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton kaninyo sa ngalan ni Hesukristo.
Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Pasalamat ta nga salamat Lord nga suplayan mi nimo Ginoo sa pagpalit og krudo. Dili kay daghan na ta kay basulon. But thank God that God will supply ang Ginoo mo sangkap sa atong tanan nga gikinahanglan. Meaning, ganahan ka og dili, bad times and good times, magpasalamat ta sa Ginoo. Magpasalamat ta sa Ginoo nga ma-overcome nato ang sitwasyon. Dili ta magpasalamat sa Ginoo nga daghan tag problema. Kini nga panahon sa Easter, kinahanglan nga ma-overcome ta sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. We cannot achieve victory in believing unless, number 1, time spent in prayer. Number 2, to see is to believe. Mo ning kalibutan karon, mutuo lang kung unsay atong nakita. Pero unsay giingon sa Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Natay gikinahanglan sa Ginoo mutuo ta. Ang Ginoo mo sangkap na ana. Amin ba ta ana? But sometimes nagpaabot ta sinamukon ta sa atong kaaway, maghatag siya natong problema, discouragement. Magwala atong pagtuo until such time nga nawad-an gitag pagsalig dia sa atong Ginoo. John 17 nagiingon, balaan na sila diha sa kamatuoran kay ang imong pulong kamatuoran. God is always telling the truth, dili bakakon ang Ginoo. Hebrews 11 1 and 11:6. Number 3, we must believe in faith. Kinahanglan mo tuo ta. Amin ba ta ana? Sa ako nang iyong ganiha, Hebrews 11:1. Faith is a substance. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. Hebrews 11:6, walay makapahimuot sa Dios kon dili pinaagi sa pagtuo, kay ang mudo sa Dios kinahanglan gid mo to nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. God will reward if we are faithful believing. Wa man ko moingon nga wa tay mga problema. Wala tay mga problema. Niya magal tay simbahan karon kay problema. Amin ba ta ana? Mura man ni hospital, tanan ta masakiton. Mark 11:24 nagiingon, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Tuo ta una. Bago nato madawat kinahanglan mo tuo ta ana muna. Mao nang gitawag nato nga pagtuo. We are building a cathedral. Pero mutuo gyud nga mahuman amin bata na. May nga circumstances sa nga kulang tag kwarta. For God is the owner of all things. Iya ang tanan. Number 4 is from fear to courage. Gitransform sa Ginoo ang mga kinabuhi sa mga apostoles. Gikan sa kahadlok sa panahon nga gidakop si Jesus gilansang nanagan nangagwew kay hadlok po og dakpon. But God transferred the life of the apostles from fear to courage. Ang uban karon di namang lihok kay tungod sa taas sa gasolina. Krudo. Sige lang bagutbot. Yung bitaw ko kaisa nga kung ang gasolina krudo mo tupong sa Red Horse. Gasolina lang tiim nun, di na Red Horse.
Sometimes fear. Karong panahon na miski maginikanan mahadlok nga dako kay gastuhon ang mga bata. Asa nako makakuha og kwarta. Miani ang Ginoo aron makabaton kita og kinabuhing madagayaon aming bata ana. Makapaeskwela ta sa kana, makahatag ta sa ilang mga panginahanglan. Bisag dili ta milyonaryo. Kung tagaan kag taha sa Ginoong gift to be a millionaire, so be it. Pero ay paglaog-laog. Lain man mga tao sa ilang paningkamot nga makuan, lisod kay na mo release og kwarta. Stingy. Inot. Ingna yung tapad, ayaw pag-inot. Sa ako nag-iod, God transfer the life of the disciples from fear to courage. How? Giyon sa man pag-transform sa Ginoo sa ilang kahadlok to courage. Unsa may gihimo sa Ginoo? Jesus came to them. Ito nga si Jesus. Siya mismo ni adto dito sa mga tao nga na discouraged og daghang problema, he showed his wounded hands and side. Despite of many failures and discouragement, Jesus entrusting, nagsalig siya sa mga tao nga mga apostoles with His word and His work. Ang iyang pulong help us to understand the difference between doubt and unbelief. Doubt says, I cannot believe. There are so many problems mo ng doubt. Unbelief also nag-ingon, I will not, dili nako mahimo. Sometimes we believe in the Word of God in our hand. Mo nagitawag na ito nga, mental assent. The Word of God is good. Pero, dili na para nako. Para na nato tanan ang pulong sa Ginoo nga maayo aming bataana. Mutuo lang ko Ginoo kung tagaan ko nimo og ebidensya. Thomas believed sa diyang nakita niya si Jesus. To see is to believe, warning ni sa ato tanan. Usay na untay mensahe sa ang Ginoo sa Domingo para nimo, pero asa man ka? Pareha kan Tomas. Kanang digsimbag Domingo, moras Tomas na. Makurat na lang nga diyan ang Ginoo, buhi di ay. Why, na may habas. I preach this during Holy Week. Kining Holy Week, di man panahon sa pagsuroy-suroy. Panahon sa bakasyon. Panahon sa reunion. I'm sorry kung nag-reunion mo. Okay mo mag-reunion. Pero, ayaw kalimte. Ang gitawag na to nga, Holy Week. Aming bataana. Hello. Holy Week ko na. Balaan. So, atong balaan nun. Pag human sa Holy Week, kung asa ni mo magbakasyon, ato ka Europe, okay na kayo. Pero we must honor. Sa usa ka tuig, isa ra ni kasimana nga ingani. Sa usa ka semana pag Domingo, isa ra sa kaadlaw para sa Ginoo. Kung putlon sa Ginoo atong pagginhawa karon, aha man ta. Hurot gyud ta. Now, it is a warning for us not to miss meeting with God. Pareha sa usa ka pamilya, gubot ng usa ka pamilya kung wa diha ang sentro ang Ginoo. Amin mo ana. Di man mo ingon mag-asawa mo nga di mo mag-away. Mag-away yun mo, magdebate mo. Manlumpat na yun.
Thomas remind us that unbelief rob us of blessing and opportunity. Muning nakawat na to unta nga panalangin sa opportunity. Panalangin galing sa Ginoo, panalaginan niyo ka. Ang uban nato gihimuon ang adlaw o gabi, ang gibi o adlaw. Pero unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? Ang gabi unsa man na? Matulog ta og dili? Tulog. Pero gibali man na nato, balihon gan nato ang prinsipyo sa Ginoo. Kuno say maglisod tag kitawag nato og adjust. Sa ako nagingon, Thomas remind us that unbelief rob us of blessing and opportunity. Kung tuwaon ta siya, si Tomas, pagkakita sa Ginoo sa iyang kauban, ayha pa siya nituo. It is not necessary to see Jesus in order to believe. Yes, it was a blessing sa early church nga nakita nagiguban nila si Jesus. Labi na ang mga disipulo. Pero nagduha-duha gihapon sila nakakita ang mga disipulo di atong una sa mga mirakulo nga gihimo ni Jesus. It was a blessing of the early Christian to see their Lord and know them that He was alive. But that is not what nga nakaluwas kanila. They were saved not by seeing but believing. The emphasis throughout the Gospel of John is believing, pagtuo. Mutuo ta. Once during the Eucharist, kung iisa ang lawas ni Kristo, diha nga panahon nga ihatag nato ang tanan diha kaniya. Amen? Jesus is waiting for us. Kung unsa imong sitwasyon sa imong kinabuhi. Dili na tiyaw-tiyaw. Kay ang Ginoo siya ang tag-iya sa tanan. Nagyon siya, ako ang tag-iya sa tanan, pangayo. God will answer us. Mutubag ang Ginoo sigon sa makaayo kanato aming bataana. Di kay pobre ka karon, Lord, himo ako nga milyonaryo. Daton. Pagkaay ko Lord og sakinan, di manggaling ka pakapalit og gasolina. Pagbisikleta sa diha. Pagmotor. Sa ako naging dili to nakaluwas kanila but ang ilang pagtuo believing. The emphasis throughout the Gospel of John is believing. Hebrews 11:1 gibasa nako kaniya. Hebrews 11:6. Romans 10:17 busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong sa Ginoo. Faith cometh by hearing the word of God. Mabasa tag Bible, ma-build up ang atong pagtuo. Dili ta gitawag nato nga ma-discourage. When we believe and trust Jesus, our lives will be transformed. Gikan sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. Resurrected from the dead, our lives. Agud ni ata karon atong gisaulog kay si Jesus dili patay. Buhi amin bataana. A faithful disciple of Jesus is Mary. Walay makatupong anak. Tingali sila, na sila, idolatry na nila, idolatry. It's not idolatry. We can ask Mary to intercede in our behalf.
Even Pope Leo nag-ingon bag-o lang, we should not worship Mary. Ambot ang ubang Romano Katoliko nakasabot badana. But we come to Mary, talk to him to intercede in our behalf. Inahan man na sa kanunay gitabangan, gi tabangan. Oh. Gayon ko sa inahan sa kanunay nga gitabangan kini mga babae nato, no? Kay kini mga bata kamao ni mangitag asa mga kwarta. Kay ang tatay di man nagbali-bali. Adto nas nanay, ang nanay lagi. Kay kung ato istriktuhon, maingon ba ng nanay nga, ikaw ba'y nag-anak-anak? Ikaw ba'y naglisod? Maisan nga, tubag. Pero ang nanay, dali rin yung kayo na duulan. Miski during the wedding in Cana, sa migong ni Maria, tumada lang kung unsa iyang sulti. Believing now that Jesus is alive. Ato lagi celebrate, pero buhi man na siya sunod ni Adto. Yato bitaw Birni Santo, Derico, yung sila, Bishop, short pan malagi ka, patay man Ginoo karon Bernis. So, di siya masuko. So, makoy event ato, sila na Padre Rex, Padre Asol, mga acolyte. So, pasalamat ko sa mga acolyte that they encourage themselves. Karong panahon na, pasalamat ko sa banda, pasalamat ko sa dance. Kini mga dance, ako man nagipang-ingnan nga, nakagaling mo diha, pag worship mo sa Ginoo, di mo mananaw diri sa nagsayaw, kay mura man nag-concert. Amin ba mo anak dance? Mawag po ng banda. That's worshiping God. No? Kaya kung di mo mag-worship sa Ginoo, mura gyapon mo concert. Ug dili man nagusto sa Ginoo. Na-reveal na sa amo kami ng Father Rex, Father J, Father Asol. Nga na ba nga, bisag na amo diha, you can worship God. Dili mo mutanaw sa iyong kauban nga, uy, sayop man. Sayop man na stepping, imbis wala, natuo. Yan tiil, puro wala. Don't do that. Pati ta congregation usahay, matay mahimo, why not worship God? Ang pagsimba o pagdaig nato sa Ginoo, mao ang importante sa atong kinabuhi. Wala na lain nato nga mahatag, kay maghatag ta sa atong tithes no, pero gikan magyapon na niya. Iya gyapon na. What we will do is to worship and praise our living God. Ato siyang daygon, simbahon, kay siya ang atong buhi nga Dios. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.